Good morning po, ma'am. Thank you po for giving us the opportunity. So, I would like to introduce myself. I am Ranjan Russell B. Gonzalez, and I am romantic, and I will be the one na mag-interview po sa inyo. So, galing po kami ng Laguna State Polytechnic University. First year college student po, and taking up Bachelor of Science in Hospitality Management. So, as for our final project po for our subject sa GEC Electric, Gender and Society, we were tasked to interview a local legislator or a local member po ng government to know what are your opinions and plans for gender and development and to SOGIDIL po. Tapos, we are provided po a set of questions po na ibigay natin naman po sa inyo. And for you to provide your perspective answers. Tapos, yun nga po may po, follow-up questions po. So, okay, let's start. Please introduce yourself po. Please tell us your name, age, position, and date of service. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Irish Irvin Rebong Talupod, ay 4 na po na taong gulang at isang punong barangay ng Barangay San Roque, Victoria, Laguna. At ako po ay naging kagawad ng 2 termino at ngayon po ay isa ng punong barangay sa terminong nakaraan na eleksyon. So, yung first question po is, are you aware of international and local gender and development or GAN policies and provide examples? Bilang isang barangay captain, mahalaga na manatili ang kaalaman sa iba't ibang mga patakaran at inisyatiba. Kasama na ang mga nag-uugnay sa kasarian at kaunlaran o GAD. Ang pagkapantay-pantay ng kasarian at pagpapalakas ng kapangyarihan ng mga kababaihan ay mahalagang aspeto ng matibay na pag-unlad sa loob ng ating bansa. Sa international, ang inisyatibang tulad ng United National Sustainable Development Goals or SDGs ay nagbibigay diin sa pagkapantay-pantay ng kasarian bilang isang pangunahing layunin. Lokal naman, mayroon ang Pilipinas sa sariling batas at patakaran na pagtataguyod ng pagkapantay-pantay ng kasarian at karapatan ng mga kababaihan tulad ng Magna Carta of Women na galing sa Republic Act No. 9710 at ang Gender Development o GAD o Budget Policy. Ang mga patakarang ito ay naglalayong tiyakin ang pantay na pagkakataon para sa lahat ng individual sa kabila ng kasarian at upang labanan ang diskriminasyon at karahasan batay sa kasarian. Bilang isang barangay captain, ang pagiging kaalaman ng mga patakaran na ito ay magpapahusay sa aking kakayahan upang mas mahusay na maglingkod sa aking komunidad at magtaguyod ng kasarian o kapangyarihan sa lahat ng mga residente ng aking barangay. So proceed po tayo sa second question. During your term of service, have you proposed or enacted any local ordinance or solution addressing issues of land? If yes, provide the ordinance or solution and its basic content. Yes. Sa panahon ng aking panunungkulan bilang barangay captain, ako ay nagpanukala at nagpasa ng mga lokal na ordinansa at resolusyon na tumutugon sa mga isyu ng kasarian at kaunlaran. Isang mahalagang resolusyon ang aking isinulong ay ang alokasyon ng 5% sa GAD Fund sa mga programa na naglalayong palakasin ng mga kababaihan at mga bata sa ating barangay. Ang pangunahing nilalaman ng resolusyon na ito ay nagpapalakas at kahalagahan ng paggamit ng GAD Fund upang suportahan ang mga inisyatiba na nagtataguyod ng pantay na pagkakataon sa kasarian. Nagpapalakas ng mga kababaihan at protekta sa karapatan ng mga bata
sa loob ng ating komunidad. Ito ay naglalarawan ng mga partikular na programa at proyekto na paglalaanan ng pondo tulad ng pagsasanay at kasanayan para sa mga kababaihan, pagkakataon sa kabuhayan, suportang pang-edukasyon para sa mga batang babae, at kampanya sa kamalayan hingil sa pag-iwas sa karahasan batay sa kasarian. Ang resolusyong ito ay nagpapakita ng aming dedikasyon bilang isang barangay na bigyan pansin ang pangangailangan at karapatan ng mga kababaihan at bata na tiyak na kanilang aktibong pakikilahok at pagsama sa pagsisikap sa lokal na pag-unlad. Ayun po bang napasan niyo pong local ordinance or resolution is na Approve naman po. Yes po. Sa ano naman po yung third question po is, during your term of service, have you spearheaded any program or activity addressing issues on caste? If yes, what did you do? Nung ako ay nagsilbi bilang barangay kagawad, bago ako naging punong barangay, aktibo akong nakikilahok sa mga inisyatiba na naglalayong itaguyod ang pagkakapantay-pantay ng kasarian. Pagsakatuparan ng mga kababaihan, pagtatanggol, pagpapamahagi ng mga edukasyon at workshop, pagsuporta sa negosyo ng mga kababaihan, pagtatanggol sa mga patakaran at tumutugon sa mga kasarian, pakikipag-ugnayan sa komunidad sa mga proyekto, pagkakaroon ng pananaliksik at pakikipagtulungan sa mga stakeholders. Bawat inisyatiba ay sinasagawa ng may plano upang tugunan ang iba't ibang aspeto ng issue na sa kasarian at pag-unlad. Ito ay maglalayo magbigay ng kontribusyon sa ating mas pantay at kasariang komunidad. Okay po. And yung next question naman po is, are you familiar with any cases of discrimination of persons in your locality here po sa Victoria on the basis of SOGI? If yes, what did you do? Nung ako ay nagsilbi bilang kagawad, bago ako naging punong barangay, nagpupunyagi akong lumikha ng isang kasaliang at marangal na komunidad para sa lahat ng mga residente. Bagamat maaaring hindi ako nag-encounter ng particular na mga kaso na diskriminasyon batay sa SOGI, sa panahong iyon nanatili akong tapat sa pagpapanatili ng mga prinsipyo ng pantay-pantay na karapatan at katarungan. Ako ay nagiging proaktibo sa pagpapalawak ng kamalayan tungkol sa mga isyu ng SOGI Bill. Pagpapalaganap ng mga pangunawa at pagtanggap at pagtitiyak na lahat ng residente ay matutulungan at irerespeto sa ating barangay. Bukod dito, aking pinag-aaralan ng mga individual na i-report ang mga anumang mga insidente ng diskriminasyon sa kanilang naranasan o nasaksihan, at gagawin ko ang lahat upang tugunan ang mga alalahanin na ito sa pamamagitan ng pakikipag-usap, edukasyon at pagtataguyod sa loob ng aking komunidad. And sabi niya nga po, di ba, meron kung may maka-witness is mag-report na po sa inyo. Yes po. Meron na po bang mag-report sa inyo? Sa ngayon ay meron, patuloy pa rin namin na tinutulungan kung ano po yung higit pa may tutulong namin ng aming barangay. Okay. So, yung next question naman po is, in the near future po, do you plan of proposing or enacting a local ordinance or resolution addressing discrimination based on SOGI in your locality? If yes, what will be its basic content? Bilang punong barangay, bagamat aming nakaraan ay focus ay nakatuon sa pagtanggap ng resolusyon ng Sangguniang Bayan na may kinalaman sa bawat bastos law, nililikha rin namin ang kahalagahan ng pag-address sa diskriminasyon batay sa sexual orientation, gender identity at expression
sa aming barangay. Kaya kasabay ng aming pagsisikap hinggil sa bawat bastos law, ako ay bukas sa pagtuklas ng posibilidad na pagmumungkahi at pagpapatupad ng isang hiwalay na lokal na ordinansa o resolusyon na partikular na nakatuon sa diskriminasyon batay sa SOGI. Ang pangakong ito ay nagpapakita ng aming dedikasyon sa pagpapalakas ng isang komunidad na nagtataguyod ng pantay na karapatan at paggalang. At pagkakasama para sa lahat ng individual, anuman ang kanilang SOGI. Kung kinakailangan, ako ay handang simulan ang diskusyon at makipagtulungan sa mga ugnayan ng stakeholders upang tiyakin ang mga hakbang na nasa tamang lugar upang maiwasan at tugunan ang epektibo ang diskriminasyon ng batay sa SOGI. And sabi niyo nga po sa pagtakbo niyo po, nasa plano niyo na po ba yung bago po kayo tumakbo, nasa plano niyo na po ba talaga yung pag-i-implement or pag-propose ng mga resolutions addressing yan? Kasi hindi pa man ako tumatakbo bilang kagawad nun. So, bago pa lang ay gusto ko na talaga magkaroon ng isang ordinansa para sa pantay na karapatan ng bawat isa. So, last question po is, do you plan of spearheading any program or activity addressing discrimination based on SOGI? If yes, what will it be or they be? Bilang isang punong barangay, nangako akong palakasin ang isang komunidad na nagpapahalaga sa pagkakasama at respeto para sa lahat ng individual. Anuman ang kanilang sexual orientation, gender identity, or expression, bagamat walang partikular na mga programa o aktibidad sa kasalukuyan. Bukas ako sa pagkilos ng mga inisyatiba na naglalayong labanan ang diskriminasyon batay sa SOGI. Maaari ito ay maglaman ng mga edukasyon na workshop upang itaguyod ang pambunawa, kampanya sa kamalayan upang labanan ng diskriminasyon, mga pag-uusap sa komunidad upang palakasin ang dialogo at pagkakaisa. Ang mga pakikipagtulungan sa mga grupo ng advokasya upang suportahan ang pantay na karapatan at pagkakasama. Ang titiyak ng aming barangay ay isang ligtas at malugod na lugar para sa lahat, ay isang prioridad at nakatuon akong magtrabaho tungo sa layunin. Iyon ay pakikipagtulungan sa mga miyembro ng komunidad at stakeholders. So, ayun lang naman po. So, that's it sa interview. Okay po. So, on behalf of my team po, I would like to express my gratitude for giving us your time and effort. Maraming salamat din po. and for your willingness to be part of this interview.